Are you sure about the details? Seryosong tanong niya. His eyes lingered at the only reason why Hazel's family business went into bankruptcy. Di naging profitable ang business nila sa mga nakaraang taon, kaya hindi nila mabayaran ang long-term at short-term bills nila. Kaya naman nabaon na sila sa malaking utang. Nagdedemand din ng mga bangkong bayaran nila yon at may taning na rin iyon. Kukunin ng pinagkakautangan nila ang kanilang business pag hindi sila nakabayad. Sa dami ng business tulad ng sa kanila, pinili ng iba ang mas magandang kalidad o kaya mas mababa ang presyo. Ang dating kliyente nila nagsiatrasa na lamang bigla sa di malamang kadahilanan. Ang iba namang investors nila umatras na rin at naghanap na ibang kumpanyang pag-iinvestan. Dahil gano'n naman talaga ang kalakaran sa business industry. Kapag hindi ka na nagkakaroon ng income sa isang business, lilipat ka sa kabila na mas kikita ka. Inutusan siya ni Elmira na mag-imbestiga ukol sa business ng mga Galvez. And this is what she found out. 3 taon nang pinipilit isalba ito ng magulang ni Hazel habang dalaga nasa kabi-kabilang party para walang pakialam sa problema ng pamilya nila. Sa una wala siyang balak alamin ang tungkol sa pabrika ng business ng Galvez pero dahil na rin sa natuklasan at binabasa na niyang report tungkol dito dahil gusto niyang alamin ang lahat sa mga to. Yes, kuya. Inutusan ko si Kuya Sean na naka-assign sa branch natin doon. Siya nag-email sa akin yan at pinasa ko sa'yo. Tugon ni Almira sa kabilang linya. Kilala mo naman si Kuya na mabilis magtrabaho, lalo na pagdating sa mga utos mo. I see. Alright. Thank you, Almira. Sabihin mo kay Sean na mas lalong gibitin sila. Saad niya. He was like a cunning fox when he let out a sly smile. Maglalaro silang dalawa ni Hazel. She will act and seduce him. Habang siya gagawin niyang lahat para mapunta sa dead end ang business ng mga Galvez. Kung pusa si Hazel, pues siya naman tigre. Nasasakmalin ang dalaga habang hindi to aware na nasa likod siya nito. Mahal pa rin niya ang dalaga pero hindi niya hahayaan na itong hihila sa kanya pabulusok sa baba. No problem, kuya. Oh, right. Na-deliver na nilang Ducati ko? Masayang imporma ng pinsan. Kumunot ang kanyang noo sa ibinalita nito. Ang tagal naman yata. Saan niya? Siyempre, para di halatang ikaw ang bumili. Kailangan ngayon lang ako bibili, no? Paliwanag nito. Ganun ba? Sige na, matulog ka na. Good night, kuya. Pinatay na niya ang linya at pinasadahan ng tingin ng report bago pinatay ang laptop. Nandito siya sa sala dahil natutulog ang dalaga sa kwarto niya. Baka doon siya nagtatrabaho ay biglang magising ito. Pero kung tutuusin, bakit niya itatago kung alam naman na nito? Pero sa bagay kapag nakita nito na tungkol sa business ng Galvez ang pinag-aaralan niya, baka magsuspecha to sa kanya. Sumandal siya sa likod ng upuan at huminga ng malalim. May kalakip na sarkasmo ang kanyang boses nang mahinang magsalita siya. Hazel, Hazel, you are such a selfish brat. Letting your parents face all the problem while you on the other hand. He shook his head. Tiningnan niya ang nakasarang pinto ng kwarto niya na puno ng pang-uuyam. Kung mas inuna mong tulungan ng pamilya mo nung hindi pa masyadong baon ang kumpanya ninyo, hindi kayo magkakaproblema ng malaki. And you even want to drag me into this? Usal niya tabang di pa rin inaalis ang tingin sa pinto. Kung di ganito ang sitwasyon nila, baka ora-orada, tinulungan na niya ang pamilya nito para mapasaya ang dalaga. Kahit dito humingi ng tulong, gagawin niyang lahat para dito. Pero dahil alam niyang may motibo sila sa pagpunta nito dito, mas pipiliin pa niyang ibaon sa hukay na buhay kaysa tulungan ang mga to. He really detests someone who is deceptive. Tumayo na siya at kinuhang laptop bago pumasok ng kwarto. Tinago niya ulit ito bago nahiga sa tabi ng dalaga. Kumilos to at tumantay ang braso sa tiyan niya. Matalim na pinagmasdan niya ang mukha nito. He traced her cheeks with his finger down to her neck. Huminto to sa malakas na pulso nito roon. Pumaikot ang daliri niya sa leeg nito na animo sasakalin niya to. She said he owns her heartbeat, subalit totoo kaya yon? Does she really love him? Or is she just lying? And he remembered when she said she would choose him. Of course, yun ang gagawin nito para matuloy ang plano nila. Alam nito na isang tao lang sila kaya't yun ang isasagot nito. Agad bumalik sa normal ang emosyon sa mukha niya nang umungol ito. Adonis? Inaantok na usal ng dalaga. He combed her hair affectionately and said, Matutulog na ako. Bumalik ka na sa pagtulog. Pumikit siya takmang matutulog na nang pumasok sa loob ng damit niya ang kamay nito.
Nagmulat siya ng mata at pinigilan ang kamay nito. Hazel, gusto mo ba masahihin kita? Your muscles are very stiff and tense. Natigilan siya at napatitig dito. Ang nasa isip niya nagpaparamdam na naman ito na gusto nito, pero hindi pala. It's okay, Hazel. Go to sleep. Tanggi niya kaya tumango ito at umayos ng higa. Hanggang kailan ba siya aakto na wala pa rin siyang ideya tungkol sa plano nila ng magulang nito? Habang nakatitig kasi at kausap niya ito, mas lalo nang namumuhi siya dito. Kung magtatapat lang sana to at sabihin ng lahat, baka mapatawad pa niya to eh. The next day, Adonis was awakened because of a delicious and sweet aroma. Sa una, kumunot ang noon niya at muling suminghot. Nang ma-realize kung sino nagluluto, may munting iting pumaskil sa labi niya. Pero agarang nabura to at nagdagis ang bagang niya. Hindi siya dapat na magpatalo sa dalaga. Dahil kung hahayaan niyang manaig ang pagmamahal niya rito, ay panalo ng dalaga. Mas gugustuhin pa niyang isulat ang pagbaliktad ang pangalan niya kaysa mahulog muli sa babae. He unhurriedly fixed his hair and clothes before stepping out of the room. When he entered the kitchen, he saw her mixing the food she's cooking. Di niya pinaramdam ang presensya niya at pinanood muna to. Did she also hide the truth that she can cook? A sarcastic smile appeared on his face. Such a lovely face, but very deceitful. Nang humarap to para sana kumuha ng bandihado, nagulat to pagkakita sa kanya. Napahawak pa to sa dibdib at napahinga ng malalim. You scared me. Ngumiti siya rito at saka lang lumapit. Ang sarap pala kapag gumising ako sa umaga na may nagluluto ng pagkain para sa akin. So, are you going to propose? She said sheepishly. Naa, I still don't have a ring yet. Pabirong tugon niya at tumalikod para kumuha ng mug. His smile turned ugly and his eyes sharpened. You really took all the chance you see to seduce me, huh? You can propose to me right now and then give me the ring later, she said. He inhaled sharply and tried to calm himself. Afterwards, he turned around and smiled at her. It's not romantic at all if I do that, she pouted. Naglagay siya ng kape sa mug niya bago lagyan ng asukal. Di siya naupo sa silya bagkos sumandal siya sa lababo at higop ang kape niya. Tsaka paano ko gagawin yon kung di pa kita pinapakilala sa magulang ko? Eh hindi ba't sa kabilang baryo lang naman sila? Bakit di tayo pumasyal doon? Inosenteng tanong nito. Kahit nakangiti siya, namumuti ang kamay niya sa higpit ng hawak niya sa mug. Oh, you really do believe that? What? Buwakas ang pagtataka sa mukha nito. Umiling siya at humigop muli ng kape niya. Ngunit ang matay nakatutok pa rin sa clueless na mukha nito. Inubos na niya ang kape at ilagay sa lababo. Anong ibig mong sabihin, Adonis? Wala naman. Sinilip niya ang niluto nito. Wow, looks delicious. Then let's eat. Napangiti siya dahil nawalang atensyon nito sa topic na pinag-uusapan nila. Habang nakatalikod to na nagsasandok ng kanin at tinalagay sa bandehado, a devious smile was written in his face. Tinuro sa akin ni Bella kung paano magluto ng sweet and sour na manok. Gusto kong subukan mong tikman kung nagaya kong recipe niya. Wika nito at nilapag ang kanin. Sure. Kung kasing sarap ng kimchi mo, baka ipapaulit kong lutuin mo. Bigkas niya. Lumapit siya rito at walang seremonyang hinawakan ng pangbaba nito. He then smirked and whispered to her ears. But I think this is more delicious than any kind of food. Nanginig ang tuhod ni Hazel at napahawak sa mesa. It would spoil everything if he told her he already knew her plan. Gusto mo bang mag-hike at mag-camping? Mag-overnight din tayo roon kung gusto mo. Paanyaya ni Adonis sa dalaga isang umaga habang kumakain sila. Ito kasi naisip niyang gawin nila habang naglolokan silang dalawa ng babae. Huminto ito sa pagnguya at tinignan siya. Mukhang interesado to dahil bahagyang kumislap ang mata nito. Hike at camping? Saan naman? Hindi ba't nasabi ko sa'yo na may malaking bukal? Dito na siyang nagsusupply ng tubig sa buong barangay? Doon tayo pupunta, tugon niya. Really? Of course, let's go hiking. Excited na sumagot ito. Her eyes curved in happiness. Kukunin ko ulit ang camera para magpipicture ako roon. Gusto ko mag-ipon tayo ng mga memories natin, tapos babalikan natin pag matanda na tayo. Sure, tumatangong saad niya. Then, itutuloy mo muna ang kumain at ayusin ko mga dadalhin natin. Di naman marami pero kailangan ko pa rin ayusin. Tumayo siya at takmang lalabas na ng kusina na nagpahabol ito ng tanong.
Uminto siya saglit at nilinga ito. May tent ka ba? Yup. Ginamit ko na minsang pumunta rin ako roon na mag-isa. Aniya. May isang itim na storage box sa ilalim ng kama niya. Dito nakalagay ang ginamit niya noon sa pag-hiking. Tent at solar light. Sleeping pad at medicine kit. May hiking boots din siya rito. Ang problema na lang isusuot ng dalaga. Pero naalala niyang may ganon si Bella kaya sasaglit na lang muna siya roon. Pagkatapos ayusin ang mga dadalhin nila. Mas safe kasi kung ang isusuot ni Hazel sa pagpunta nila doon ay hiking boots para hindi agad to madudulas. Lalo pat may parte ang bundok na matarik ang madadaanan nila. Nilagay niya sa hiking backpack ang mga to nang maayos na lahat, lumabas siya ng kwarto. Eksakto lumabas din ng komedor si Hazel. Mukhang kakatapos lang nitong hugasan ang pinagkainan nila dahil basa pa ang kamay nito at may tilamsik ng tubig sa pisngi. May binili akong down jacket mo, di ba? Dalhin mo yun dahil malamig doon kapag gabi. Pupunta na muna ako sa bahay ni Bella para hiramin ang hiking boots niya at may gagamitin ka. Paalam niya. Okay. Pwede namang wag kong dalhin ng jacket dahil may human heater naman ako. Ngumisi lamang siya rito pero pagtalikod niya ay nabura ito nang bumalik ang pagkapuot sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa bahay ni Rigor, ang kaibigan na nagbukas ng pinto para sa kanya. Nagulat to na makitang suot niya kaya't napangiti siya. Bakit yan ang suot mo? Saan ka pupunta? Magka-camping kami sa Bukal? I wanna show how beautiful that place is. Saad ka agad niya. Nagkaayos na ba kayo? O sisa nito? Maybe. He answered and shrugged his shoulders. I told you right. I will play along with her games. Hihintayin ko na siya mismong magtatapat ng totoong dahilan kung bakit siya nandito. Pero kapag hindi pa siya amin, ititikom ko rin ang aking bibig. Tinitingnan muna siya nito bago napailing. Kahit kasi subukan nito na sawayin siya, hindi niya to pakikinggan. Bakit ka na pa rito kung ganon? Naakit pala kayo sa bundok? Takang tanong na nito. Hiramin ko nga muna yung hiking boots ni Bella para isusuot niya. Saglit lang at kukunin ko sa loob. Ilang minuto lang tong umalis at nang bumalik, bit-bit na nito ang boots. Nagpasalamat siya rito at umuwi kaagad. Nakahanda na rin si Hazel nang madatnan niya ito sa may sala. Nakalapag lang ang jacket ito sa sofa habang kinakalikot ang kamera. Baka tinitingnan nito ang mga kuha nitong larawan noon dahil sa lawak ng ngiti nito. Mabilis tong nagangat ng mukha nang dumating siya. Dumako agad ang mata nito sa hawak niyang boots. Walang salitang lumuhod siya sa paan nito at siya nagpasuot ng boots sa paan nito. Nang maitali niya ng sintas ay tumayo siya. Sa kanya na pagtanto nakagat-kagat ni Hazel ang labi habang nakangiti at halatang kinikilig. Ang mga mata nito'y parang bituin na kumikislap sa kaligayahan. Hindi ko inaasahan na gagawin mo to. Tukoy nito sa ginawa niya. Kumindat siya rito at bumulong. Dagdag pogi points ba? Yes. Abot tengang ngiti na sambit nito. Mas lalong nahulog pa ang puso ko sa'yo. Okay. Tumayo ka na dyan at dumarga na tayo. Malayo pang lalakarin natin. Natatawang yakag niya. Kinuha muna niyang hiking bag sa kwarto. May isang maliliit din na bag ang binitbit niya kung saan nakalagay ang mga pagkain nila at kaldero. Habang si Hazel may backpack din na sa tingin niya, snacks, na binili nito sa store habang inihintay na bumalik siya kanina at isang pares ng damit ang nilagay nito. Sinigurado muna niyang nakasara ang mga bintana at nilak ang pinto bago sila tuluyang umalis. Todo ngiti ni Hazel habang binabagtas nila ang mabatong daan. Kasukalan man ang daraanan nila, may pathway na dinaraanan ng mga tao. Kapag papunta sa bukid o gustong umakyat sa pinakamataas na parte ng bundok kung nasa ng Bukal. Hindi yon sementado kahit mabuti na lamang. Hindi umulan kahapon para di madulas ang daan. Ang tansya niya baka 3 p.m. sila makakarating doon dahil alas 8 pa lang naman ng umaga. Yun ay kung di sila palaging humihinto para magpahinga. Hindi siya sure kung kaya ba ng dalagang gantong kahabang lakarin. Sinalyapan niya si Hazel na hindi naman nagrereklamo kahit mabato at maraming sanga pa ang nakausli sa dinaraanan nila. Maganda ang ngiti nito at pumipikit pa sa tuwing lumalakas ang simoy ng hangin. At habang nakatingin sa dalaga ay bumuntong hininga siya. Kung sana lang malinis ang hangarin nito sa kanya, hindi magbabagong tingin niya rito. Dahil katunayan simula nang mahalin niya ito,
Nakikinita niya na ang future nilang dalawa. Wala ring araw na gumising siyang ito, agad ang hinahanap ng mata niya kung mauuna tong gumising. At kapag maseto sa pagbibiro niya, buo ng araw niya. Gusto niyang magtiwala muli. Kalimutan na yung sakit na dulot ng huling pag-ibig niya. Pero lahat ng to natabunan pagkatapos ng tawag na yon at narinig ang sinabi ng ina nito. Ang pagmamahal niya sa dalaga na masasabi niyang iba sa naging pag-ibig niya kay Savannah ay parang bulang nalipad ng hangin. Pakiramdam niya sa pangalawang pagkakataon na durog muli ang puso niya at mas malala pa ito kaysa noon. Agad nang tinago niya ang galit na nasa mata niya nang marinig ang masayang boses nito. Masarap lang hapin ng hangin. Bulalas nito at binuka pa ang dalawang braso. Halata ang enjoyment sa mga mata nito na umiikot pa to. Adonis, kunan mo ako ng picture. Kinuha niya ang camera dito at kinunan nga ito ng 2 beses. Nagpatuloy muli sila sa pag-akyat at nasa may bandang matarik na sila. Pumulot siya na may kahabaang kahoy at hinawakan ng dulo nun. Nilingon niya si Hazel at ini-extend ang other end ng kahoy. Tumutulo ang pawis ito sa noo at sa leeg. At dahil sinuot nito ang down jacket, talagang mararamdaman nito ang labis na init. Kahit kasi pinapalibutan sila ng matatayag na puno, may initan ka pa rin dahil sa paglalakad. Medyo matarik at madulas ang daan dito, kaya humawa ka rito at hihilahin kita. Pagpagod ka na, saad niya. Humihingal na hinawakan nito yon at ngumiti sa kanya. Kahit halata ang pagod na ito, hindi pa rin to kakikitaan ng pagkainip sa mukha. Ang ganda ng mga nadaraanan natin, naligaw na bulaklak, anito. Tinuro nito ang isang may kulay violet na bulaklak. Ang liliit naman ng bulaklak niya. Hindi ko alam ang tawag dyan pero naalala ko na herbal yan. Kapag masama ang tiyan mo, yan ay pakulong mo lang sa tubig at iinumin. Paliwanag niya. Ganito ang binigay ni Inang sa kanya noong sumama ang tiyan niya. Hindi nila napangalahati ang daan pero ito at humihingal na si Hazel. Naawa naman siya rito kaya't nang malampasan nila ang matarik na daan, nagpahinga sila sa ilalim ng puno. Sumandal doon si Hazel habang umiinom ng tubig. Pinanood niya ang gumalaw ang basang lalamunan nito. Wala ka bang dilalang panyo? Tanong niya. Nakalimutan ko. Inalis niya ang maliit niyang towel sa leeg at ibinigay dito. Here, punasan mong mukha at leeg mo. Thank you. Nginitian siya nito na matamis bago nagpunas. Hindi siya pagod at gusto niya nang magpatuloy sila, subalit nakita niyang mabilis pa rin ang galaw ng dibdib nito. Kaya naupo siya sa tabi nito at kinuha ang bottle ng tubig sa kamay nito. Binuksan niya yon at uminom. Ang bango talaga ng pawis mo, Adonis. What? San ka nakaamoy ng pawis na mabango? Napapailing na bigkas niya. Sa'yo. Sininghot nitong towel at bumungis-ngis. Amoy detergent kasama ng pawis mo. Nakaka-addict singhutin. Silly. Usal lamang niya at tumayo. Inayaan na muna niya tong magpahinga at naglakad siya sa bandang may namataan siyang wild berry. Kinuha niya yon bago balikan ng dalaga at binigay ito rito. Kainin mo muna to habang naglalakad tayo. Masarap ba to? Tumango siya kaya't agad tong sumubo ng isa at nakita niya na gustuhan nito yon. Tara na para hindi tayo gabihin sa daan. Kailangan pa natin magtayo ng tent. Marunong ka ba? Of course. Kapag nagka-camping kami ng mga kaibigan ko, kami nagtatayo ng tent kaya't gamay ko na. Proud na sagot nito. That's great. Nauna na siyang naglakad at sa loob-loob niya, kinukutsa niyang babae. Proud pa talagang sabihin ng mga paglalakwat siyang ginawa nito. Gayong ang mga magulang nito pinaghihirapang maiahon ng pabrika nila. Walang silbi ang pinag-aralan niyo sapagkat hindi naman ito yung ginagamit. Tsaka minsan kasama ko sina mama at papa. Siyempre kami ni Papa ang magtatayo ng tent at si Mama ang nagluluto ng pagkain. Pagpapatuloy nito. Mas magaling pa si Papa ang magluto kaysa sa akin. Bagyang humina ang tinig nito at nalungkot. Nilingon niya to saglit bago tumingin muli sa unahan. Marunong ka na ngayon kaya kapag umuwi ka na, ipagluluto mo sila. Kaswal na sabi niya. Kasama na kita pag umuwi ako. Gusto kong formal na ipakilala ka sa kanila. Natutuwang sabi nito. Umigting ang ugat sa mga leeg at sentido niya. Kung ipakilala man siya nito, hindi kasintahan nito kung siya ni Maximus na tutulong sa inyo. Kaya bakit siya papayag na mangyari yon?
At hanggang kailan ba to aakto na hindi nito alam na siya si Maximus? Aamin lang ba to pag nasa harap sila na magulang nito? Kung ipakilala mo ako sa kanila, dahil ba ako ang napili mo na magugustuhan nila? Tanong niya. Ngayon alam niyang walang silbi ang naging topic nila tungkol sa kung tatanggi bang parents at i-reject siya dahil aware ang magulang nito tungkol sa pagkatao niya. Oo naman, mamahalin ba kita kung di ka nila magugustuhan? You're right, I'm sure they do really like me. Bulong niya at di niya alam kung narinig ba nito ito o hindi. Ilang beses silang nagpahinga sa daan at ang iba roon, halos 30 minutos, dahil nagsimulang magreklamo si Hazel. Kaya naman alas 4:30 ng hapon sila nakarating sa may bukal. Sa tabi noon may flat area na po pwede nilang pagtayuan ng tent at ang mayabong na puno sa paligid ang nagsisilbing silungan ng area na to. Para may matutulugan sila mamayang gabi ay tinayo niya na ang tent habang si Hazel namamanghang pinanood ang pagligwak ng malaking tubig sa gitna ng malawak na bukal. Hindi pwedeng lumusong doon dahil sa malaking tubig na lumalabas. Kaya kung gusto mong maligo, magsalo ka lang. Pwede mo ring inumin dahil malinis at malamig yon. Nang pumunta siya rito, tulad din siya ni Hazel na namangha sa ganda ng kapaligiran. Napakatahimik at mga taong mas prefer ang ganito, marerelax talaga sila. Agad namang na-set up niya ang tent at nilagay sa loob ang mga gamit nila. Nang tingnan niyang dalaga nagsasalak to ng tubig gamit ang kamay at umiinom. Pagkatapos nanlaki ang mata nito at inulit yon. Para tong batang nakahanap ng lalaruin. Naghilamos pa nga to't bakas ang tawa sa mata, paulit-ulit na ginagawa nito yon. Adonis, ba't parang matamis ang tubig? Nakalingato sa kanya. Gayan din ang reaksyon ko nung unang natikman ko yan. Kumuha siya ng may kalakihang 3 bato para gamiting lutuan nila. Kumuha siya ng mga tuyong sanga at sanindihan iyon. Kinuha niya ang kaldero at nilagyan to ng tubig para magsimulang magluto. Instant noodles ang mas madaling iluto kaya't ito ang dinala niyang kakainin nila. Parang nakalagay sa ref. Komento nito at naupo sa harap ng apoy. Pero tumayo muli at kinuha ang down jacket nito at sinuot bago bumalik sa pagkakaupo sa harap ng apoy. Anong oras na? Ba't parang agad dumilim? Kanina lang papunta tayo dito, maliwanag pa. Tinuro niya ang mga nagtataasang puno kaya ito at kahit hindi pa tuloy ang dumidilim, madilim pa rin ang paligid. Alas 6 na ng gabi at dahil natatabunan dito na maraming puno kaya mas malalim sa bandang to, pwedeng gumawa ng kababalaghan kung nanaisin mo. Humalakhak to sa naging biro niya. Pwede na tayo mahiga dito at maglampungan. Pagsasakay pa nito. Ngumisi lang siya at sinilip ang niluluto niya. Tapos nang lutuin ang instant noodles at kumain na nga rin sila. At kahit ito lang ang dinner, sarap na sarap pa rin to. Pagkatapos kumain, inayos niya ang ginamit nila at hinugasan yon para medyo malayo sa bukal ang masabonan iyon. Ang sabi ng mga nakakatanda sa lugar na to, kapag daw naglinis ka ng isda o kahit anong klaseng masangsang, magtatampong tubig at mawawala to. At kahit di siya naniniwala, nare-respeto pa rin ang paniniwala nila dito. Nang matapos siya, tingnan si Hazel sa labas nito, nilatag ang sleeping pad. Nakahiga na to doon at nakatingin sa langit o mas tamang sabihin sa mayabong na dahon ng pine trees dahil hindi kita ang kalangitan. Hindi mo makikita kung may mga bituin sa langit. May himig pang hihinayang sa tono nito. Tinaas ang 2 kamay, parang inaabot ang dahon ng puno. Pero malamig at magandang gumalaw ang dahon, nakakaingganyong panoorin at sumayaw dahil sa hangin. Naupo lang siya sa tabi nito. Tanging solar light lang sa loob ng tent at liwanag ng apoy ang ilaw nila, kaya di niya masyadong makita ang mukha nito. Ngunit ang nakataas na sulok ng labi nito ay nagpapakitang maseto. Mag-isa lang ako na mag-camping ako dito last year. Ang music ko, simoy ng hangin, tunog ng kulisap. It was so relaxing, kwento niya. And when the lights are off, the darkness is thick and you can see even your own hand. But still, di ako nakaramdam ng takot kahit mag-isa lang ako. And I want to experience it. Bulong ni Hazel. Inabot ang kamay niya at nilagay sa pisngi nito. With you. Sa halip sumagot, hinalikan nito ang kamay niya. His eyes narrowed but did not retrieve his hand. Being innocent and humble can lead you to a good life. But if you're mendacious and untruthful, you will only have a miserable life. Wika niya. Dito nag-react na parang tinamaan sa sinabi, kundi sumang-ayon pa ito. Indeed. Halika na, doon na tayo sa tent. Lumalalim ng gabi at lumalamig na rin.
Yakag niya sa dalaga at inalalayan tumayo. Kinuha ang sleeping pad at nilatag to sa loob ng tent. Ginawang unan ng jacket niya dahil pinagamit niya rito ang isang unan na kinuha nila. Natagilid siyang nakahiga at nakatitig sa mukha nito. Hindi mo ba naisip na romantic moment ang gantong nasa gitna tayo ng kasukalan at tayong dalawa lang? Ang kamay niya ay di mo may sariling isip. Pumasok sa loob ng suot nito. Tumako sa dibdib nito sabay pisil. Bumalikwas ng bangon si Hazel at pumaibabaw sa kanya. Tumanga ito sa kanya na may ngising nakapaskil sa labi nito. Kapag daka, bumaba ang mukha nito at pinaglapat ang labi nilang dalawa. Humawak siya sa bewang nito para dito makawala sa kanya. He kissed her roughly. Agad uminit ang buong katawan nila dahil sa haplos at pisil na ginagawa nila sa isa't isa. At idagdag pa ang halik na pinagsaluhan nila na puno ng intensidad. Na makita niyang pumikit ang dalaga at inaagaw na ng antok, ngumisi siya at kinurot ang korona nito. At pipigilan ang kamay niya. Reklamo nito pero inulit niya yon. Nagkaroon ng lakas ang paa nito at malakas siyang sinipa sa binti. Mukhang kaya mo pa naman. Isang round pa nga. Hirit niya at nagbibirong kinababawan nito. Jesus, Adonis, are you trying to kill me? I'm so sore and dry down there. Naieskandalong sigaw nito at tinulak siya sabay takbo ng kumot. Umalingaw-ngaw sa kailaliman ng gabi ang mataginting niyang tawa dahil sa sinabi nito.